Para maiwasan ng krimen, ang ilang barangay sa Metro Manila high-tech na at armado ng CCTV. Isang robbery hold-up ang huli sa CCTV sa Barangay 65, Zone 8 sa Pasay. Ang video ng krimen, naging tulay para mahuli ang suspect. Bali noong pong time na yon, noong mangyari po yung pang-hold up po dun sa taxi driver, bali palabas na po siya sa may street na yon upang bumalik po sa pinanggalingan niya. Wala na po siyang pasahero noong time na yon. Nataon po siguro na paglabas niya, siya po yung na-tsempuhan itong nag-aabang na mga masamang elemento. Base po ron sa footage po sa CCTV, ang pangyayari po, pag atras po nitong ng taxi driver po, may lumapit pong isang lalaki sa pinaka-driver seat. Nilapitan po yung driver. Tapos parang meron pong dinidemand itong yung suspect may dinidemand dun sa driver. After mga ilang minute po, bigla pong nagkaroon ng commotion po doon sa mga bystanders po roon. Pagkakaalam lang po namin sa impormasyon po doon, kaya po nangyari po sa taxi driver na nabaril po siya ng suspect dahil hindi niya po ibinigay yung dinedemand noong hold-upper. Sabay umalis na po yung taxi driver. Pagkatapos po nung senaryo ng pang-hold up po ron sa taxi driver, nalaman na lang po namin na gano'n nga ang nangyari, na siya po ay biktima ng isang robbery hold-up dahil nung nakarating na lang po kami sa ospital, doon na lang po namin na verify na gano'n. Kasi nung time po na ma-hold up po siya, dumaan lang po siya sa aming posting area. Normal lang po yung takbo niya, hindi naman po mabilis, at napansin niya naman po kami na naka-deploy po kami ron, pero hindi po siya humingi ng anumang assistance para alalayan namin siya or magreklamo siya o anuman, may isalaysay siya kung may nangyari sa kanya. Wala po, basta dire-diretso lang po siya, lumabas po sa may location po ng barangay po namin. Etong biktima natin na si Hector Villapanya ay namatay din sa ospital nung pagkatapos na sinagawa yung operasyon. At ito namang suspect natin ay napailan ng demanda ng attempted robbery with homicide. At ngayon, sa pag-aaral ng piskal, pumasok ng murder yung isinampa naming kaso. Yung suspect natin ay nakakulong ngayon sa city jail natin, Pasay City Jail. At kasalukuyang dinidinig ang kaso niya dito sa korte. Kaya yung pong footage po ng CCTV camera, malaking bagay po ito para po doon sa biktima, sa pamilya po nung biktima, dahil pwede po ito, kundi ito po ang numero unong pwedeng maging exhibit sa korte laban po doon sa suspect na gumawa po ng krimen. Dito lamang nakaraang buwan, isang subdivision sa Barangay Mayamot, Antipolo ang binaha. Umapo po ang creek dahil sa mga naipong basura. Kaya naman isang US Cooper ang nagpadala ng video ng lugar sa hangaring mabigyan ito ng kalutasan ngayong tag-ulan. Pagkagaling ko po sa isang family day sa kumpanya po, umulan po na malakas, 30 minutes lang po siya. Na-stranded po kami sa kanto at ang baha po hanggang tuhod po. At almost 3 hours po ang kami na-stranded at 3 hours po kami nag-aantay para bumaba po ang baha. Nalilibutan po kami ng maraming creek po dito sa amin, kaya umaap po yung creek po namin. Marami rin pong basura dito at naiipon ang mga basura. Minsan yung mga tao po nagtatapon na lang po sa may creek po namin. Kaya ako nagpadala ng picture sa Uscoop dahil para makarating sa inuukulan po ang problema po namin dito sa aming subdivision po. Para magbibigyan po ng solusyon dito po sa amin. Ang Barangay Mayamot ay isang sa barangay sa lungsod ng Antipolo na
nasa low-lying area kasi dati ito ay sakahan. Pag panahon ng tag-ulan, ang mga sityo na nasa low-lying area ay medyo binabaha. Sa ngayon ay meron tayong mga proyekto na existing. Sa mga sapa, ang ginagawa natin regularly, minsan twice a week or once a week ay iniikutan ng mga sitio chairman natin yung mga sapa para makita kung ang kondisyon nito. At pag nakita na maraming basura, kinokol yung attention natin at yung mga kasama natin mga barangay staff na naghahakot ng basura ay pinupuntahan po iyon upang hakutin, linisin yung mga nakabarang basura sa ating mga sapa. So ngayon po, ito po yung ginagawa natin. Naglilinis po tayo, tinatanggal po natin yung mga basura. Kasabay po, dinidiretso na po natin yan doon sa truck ng basura para hindi na ulit anurin doon sa ibang lugar yung mga basura makukuha natin. Marami rito ay styrofoam, plastics at mga sanga ng punong kahoy. Sa mga kabarangay po natin sa Mayamot, kami po ay nakikiusap sa inyo na makipagtulungan po tayo sa mga proyekto ng pamahalaang barangay at ganoon din pamahalaang lungsod ng Antipolo na wag po tayong magtapon ng basura lalong-lalo na sa mga sapa at mag-practice po tayo nung 4 Rs, yung reuse, reduce, recycle para mabawasan po ang basura sa ating lugar. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako dun sa mga tumulong upang malinis po ang aming creek. At nagpapasalamat rin po ako dun sa mga pinapapatuloy yung proyekto dito po sa amin. Sana po hindi lang po ito ang una at huling proyekto ang igagawin niyo po para sa amin. Salamat po. Kung meron kayo nakuhanan na rescue operation o video na nagpapakita ng kabayanihan, maaari nyo ito i-upload sa www.uscoop.tv. Maaari namin ito itampok sa Uscoop dito sa Rescue. Pagtalabas, magpapakuna! May tag-isa-isang bumababa na bato nga galing sa taas. Parang akala mo ba na yung nagbo-boom ba sa truck ba nga binababa yung mga bato ba? Ganun ang tunog niya. Tumigaw ako sa kapitbahay ko na gising na kayo dahil ang mga bato bumababa na.